Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my channel! Ayun, nakaka-relax siya actually. Ayun o, may nag-i-skate nga doon o. Madami ding mga Canadian na pumupunta dito, lalo na yung mga families na ginagala nila yung mga anak nila. So soon guys, isasama ko din dito yung magiging baby ko. Nax naman! And ayun, for today's video, share ko lang sa inyo yung agency ko sa Pilipinas para at least meron kayong sources at meron kayong kahit papanong susubukan na agency sa Pilipinas. I-share ko lang sa inyo ngayon mga ka-dreamers yung agency na tumulong sa akin para makapunta dito sa Canada, at magugulat kayo dun sa amount ng nagastos ko lang na papunta dito sa Canada. Pasensya na kayo mga ka-dreamers, malakas yung hangin ngayon. Dun sa mga gustong mag-apply sa agency na pinanggalingan ko or dun sa agency na nagpaalis sa akin sa Pilipinas, etong video na to is para sa'yo. Tara! Mga ka-dreamers, since nabanggit ko na sa inyo yung mga importanteng requirements na kakailanganin nyo kapag pumunta kayo dito sa Canada, yung nababasa nyo dito, ayan yung agency ko sa Pilipinas na magugulat kayo at magtataka kayo na 10,500 pesos lang yung nagastos ko papunta dito sa Canada. All in na yon mga ka-dreamers. Ay dahil sa medical lang yung binayaran ko. So nabanggit ko dun sa previous vlog ko na merong dalawang klaseng hospital lang ang accredited ni Canada dyan sa Pilipinas. Ang IOM at ang St. Luke's. Mas pinili ko dun sa IOM magpa-medical kasi mas mura siya at mas maganda yung mga feedbacks. Same lang naman yung magiging process nung medical. And ayun, successful naman yung medical ko. Wala naman naging problem. Kapag kasi sa St. Luke's kayo nagpa-medical, mga ka-dreamers, 12,000 mahigit yung gagastusin nyo. Hindi pa kasama yata dun yung mga, kung meron kayong tattoos or meron kayong mga butas sa tenga na maliban dun sa butas ng tenga para sa babae. So kapag sa IPAMS kayo nag-apply at nakapasa kayo kay IPAMS, ang gagastusin nyo lang talaga kay IPAMS is medical. May pre-orientation na i-conduct ni IPAMS, i-discuss nila sa inyo doon na yung 5,000 or kung magkano yung sasabihin nila sa inyo na amount for pre-medical examination is refundable yon mga ka-dreamers. Diba? Imaginein mo guys, imaginein nyo mga ka-dreamers, dun pa lang sa pre-medical examination, refundable na agad yung gagastusin nyo. And then, pero kasi mga ka-dreamers, hindi na ako dumaan sa pre-medical examination and in-advise ako ni IPAMS before na diretso na ako sa medical. So, hindi na ako na-refunda ng 5,000 and yung nagastos ko sa medical ko is 10,000 pesos lang. Tapos, yung mga additional requirements ko na almost 500 lang din is yung sa notaryo.
So, nagpanotaryo ako mga ka-dreamers kasi meron akong additional requirements since dineclare ko yung husband ko dito sa Canada since siya yung magiging common law partner. And the reason why na common law lang yung dineclare ko sa kanya kasi hindi pa kami kasal that time. At the same time, on process pa lang yung wedding namin. Kaya, tips ko lang din sa inyo mga ka-dreamers, kung gusto nyo sumunod sa inyo yung husband nyo or yung common law partner ninyo, is i-declare nyo siya dun sa mga requirements na ipapasa nyo sa agency ninyo or dun sa IPAMS kung sakali na makakapasa kayo. Si IPAMS ay zero placement fee. Hindi siya naniningil ng kahit magkanong placement fee. Sagot na po lahat ni IPAMS yung mga expenses ng requirements ko and sinagot na din yun ng employers ko. So, doon sa previous vlog ko mga ka-dreamers, nabanggit ko na nagtatrabaho ako sa McDonald's bilang food supervisor dito and sobrang thankful talaga ako kay IPAMS and doon sa employer ko na nag-hire sa akin kasi imagine niyo guys, 10,500 lang yung nagastos ko para makapunta dito samantalang yung iba na gumastos ng napakalaking amount para lang makapunta dito. Lagay ko din sa video na to yung website ni IPAMS and paano mag-apply, yung mga latest hiring jobs nila. And then tips lang mga ka-dreamers. Kapag nag-apply kayo kay IPAMS mga ka-dreamers, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi marami talagang applicants eh. Mga ka-dreamers, full pack na kayo mga ka-dreamers. Huwag kayong pupunta sa digmaan nang wala kayong dalang bala mga ka-dreamers para at least safe na tayo. Kung sakali man mga ka-dreamers na hindi kayo pala rin sa first screening, huwag kayong mag-alala kasi once na maganda pa rin naman yung resume ninyo, maganda yung background ninyo, tatawagan kayo ni IPAMS para sabihin sa kanila na meron ulit opening o merong employer na gustong i-hire pa rin kayo. Mga ka-dreamer, sana nakatulong yung vlog na to para sa inyo and kung sakali na meron kayong questions mga ka-dreamers, pwede kayong mag-comment down below or i-message nyo ako sa messenger sa Facebook. Ilalagay ko dito yung link. Disclaimer lang mga ka-dreamers, hindi po ako konektado kay IPAMS. Isa lang po akong aplikante dati ni IPAMS na napunta dito sa Canada. And sinishare ko lang po sa inyong video na to para makapag-apply po kayo kay Canada. At alam ko naman po na maraming mga Pilipino na gustong makapunta sa Canada. And grab the opportunity hanggat nagpapaalis si IPAMS papunta dito sa Canada. Marami pa rin pong mga hiring at marami pa pong magbubukas na
opportunity dito sa Canada. And make sure lang guys na kompleto na yung mga requirements nyo kapag pinasa ninyo kay IPAMS or kapag nag-apply na kayo kay IPAMS para dire-diretso na kayo mga ka-dreamers. Sayang kasi yung oras at yung opportunity na isang beses lang ibibigay sa inyo yung opportunity, kaya grab the opportunity agad mga ka-dreamers. Thank you for watching! See you soon guys mga ka-dreamers!